Okay. Sa dili pa ta magsugod, no? At tuon na ta sa agig pagdaig sa gamhanan natong amahan sa Papa Isus ato sa siyang pakpakan. Dayon kini siya mao ni ang gitawag og katapusan nga mensahe nga ato karong ipadungog sa tibuok kalibutan tungod kay pito man ni siya ka mensahe. Muna siya ay gitawag nga pagpamatuod o gitawag ni siya pito ka timbre nga mga pagpamatuod sa tibuok kamatuoran, no? Tibuok ni siyang kamatuoran, ha, wala ginilimbong, no? Puro gini tinuod kay nga naman di man ko magsulti ug wala koy mabasa, di ko muyaw-yaw din kung wala koy nabasa. So ang ako lang din nga ipahibalo sa tanan ug unsay tibuok nga kasaysayan nga nahitabo sa ningaging panahon mahitungod sa Iglesia sa Dios nga iyang gitukod dito sa kuan sa nasod sa Jerusalem nga mao gayud ang iyang gikatawhan. Ang unang simbahan o gitawag og Mother Church ng mga Kristiyanos nga nahimong Katoliko atong tuig 107 to 118 107 to 110 AD nga ang nagngalan sa katanang Iglesia ni Cristo nga ginganlag Katoliko mao si Santo Ignatius no nga taga Antioch. So usa ni siya nga nahimong obispo sunod ni Apostol Pedro. Si Apostol Pedro mao man ang gikasaaran ni Papa Isus nga maoy magdumala una siyang simbahan mo tay gitawag og first bishop, no? Dayon ato hinumduman, ha, nga kini si Pedro minyo gini, no? So katarungan gyud og dili gyud pwede nga ang mangulo sa simbahan ulit tao. Ato nito kiyon karon kay lisod kaayo nga pataka lang tagyaw-yaw. Si Pedro minyo ay noon wala man mabasa sa Biblia litra por litra, kay doon na bagay mga tao nga kuan kanang tao ba nga mga hinangal kanunay ba nasa utok. Asa ko na mabasa nga si Pedro minyo. Ito niya ginausahan ko ana. Pero may gani kinabawi po nako nga si Pedro wala tay mabasa sa Biblia litra por litra nga siya minyo. Ang atong mabasa sa Biblia nga si Pedro dunay ugangan. So ikaw ni sabot anak kung dunay kay pinsar. Kung ulit tao ka nga dunay kay ugangan, mo na sayop. Ha? Gitawag ganig dunay kay ugangan sa to pa dunay kay asawa. Asa nabasa pastor? Mo ni gi mo rin bersikulo ang akong gisaan ni Dr. Lasotas nga wa pa mi magkita. Nga gipangutana ko nyag asa man mabasa ko nung si Pedro minyo o dunay ugangan. So ato ning lilion na lang ato lang siyang i-direct sa ato sa ning ipasiuna kay magisgot ra batag simbahan re. Kay ang topic dinhi karon to pagisgutan mao ni ang simbahang Katoliko mao ang templo sa Dios nga giilog ni Satanas. Kuya kay tag title, no? Kay kining pulong nga Katoliko hamili ba gini? Hamili ni. Mo ni gingalan ni Santo Ignacio sa tanang katawhan sa Dios. Pero mo lagi giilog man pong Satanas. Ato sang unahon si Pedro minyo bali kay mo maging unang obispo sa simbahan sa Ginoo. Arita sa atong testing aglili dinhi sa kuan. Diri sa San Mateo, ato nang tanang San Mateo, ha. San Mateo kapitulo 8 versikulo 14. Wabi ko ta kagyaw-yaw dire. Ug daghan ka reklamo dihan minaw ka, abrihan imo Biblia. Ug di ka kabalo mabasa, ali, tudluan ta ka. Kaysa magyaw-yaw ka na bula kag buang. Ito bago na itong Bible. Mateo Kapitulo 8
versikulo 14. Og sa pagsulod sa Ginoo sa balay ni Pedro, nakita niya ang babaeng ugangan ni Pedro nga naghigda nga gihilantan. Ugangan nga babae ni Pedro nga gihilantan. Apostol Pedro liha, dili ni katong Pedro nga na imong silingan liha. Ha? Pedro ni, apostoles ni. Pedro gini. So usbon ako, kipasig nabungol mo doon na minaw. Ha? Tanang karon sinihitabo ning Katoliko karon. Nagsunod ba ni siya sa patakaran sa simbahan sa Ginoo? Wala gyud. Wala gyud. Ato nililion karon kay ang title ani itong wali karon, ang simbahang Katoliko mao ang templo sa Dios nga giilog ni Satanas. Mabasa ni sa ikaduhang Tesalonika kapitulo 2 versikulo 4. Usbon ako basa sa Pedro. Moingong yung kog minyo nga naman. Na may ugangan. Mangutana ka na kog mabasa sa Pedro minyo, wa ko ikapabasa. Ang akong ipabasa si Pedro dunay ugangan. So kung taro kag utok, ikaw ni sabot ani. Og sa pagsulod sa Ginoo sa balay ni Pedro, nakita niya ang babaeng ugangan ni Pedro nga naghigda nga gihilantan. So arita sa ikaduhang Tesalonika. Kay basig magyaw-yaw na pagkadiha. Ikaduhang Tesalonika kapitulo 2 versikulo 4 unsay gibuhat ining taong panuay. Gibutang dire nga magasupak og magapaytaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang ginatawag og Dios. Dios ha, dili Dios ha. Kining gisgutan ring Dios, mga anak na sa Dios. Biblikal na ay mga anak ang Dios. Katong Dios ang mga anak nga real ha. Dili kining anak nga mga adopted. Atong real yang anak biblikal na. Napoy adopted. Bisan sa Apostol Pedro ni angkon siyang adopted siya. Butang daya basahan ako kusab nga magasupak og magapitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang ginatawag og Dios o sa bisan unsa nga ginasimba. So kini mga anak sa Dios, bisan ang libro nagtug-an, tahuron po ni sila, simbahon po ni sila. Sumala gingon sa libro. Bisan ang Biblia. Katudaeng usa sa mga anak sa Dios katong ni bisita dito sa kakahuyan sa Mamre. Ni bisita ni Sarah og ni Abraham. Na may kuyog si Papa Isos tong duha ka bok iyang mga anak. Diyon sa gihimo ni Lot, bisan si Lot, bisan ang si Abraham ug Sarah, hapa sila og misimba. Okay, anak man sa Dios. So simbahan ng buhi ha, ayo nang litrato ana o ribulto ana kay bura kag buang ng simba ka ng litrato. Ng ribulto larawan. Bisan unsang larawan na, bisan larawan sa Dios kung naa man gani dili pwede simbahon. Siya may angay simbahon. Kung buhi imo makita mo simbahon. Kay pulong simba, respeto, a feeling of great respect and reverence mo na meaning sa worship. Usbon na ito pagbasa. Ikaduhang Tesalonika. Tinuod ba ni akong pamatuod nga simbahang Katoliko mao ang templo sa Dios nga giilog ni Satanas. Ikaduhang Tesalonika kapitulo 2 versikulo 4 nga magasupak kining yawaa, musupak siya og magpaytaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang ginatawag og mga Dios ato pa mga anak sa Dios. O bisan unsa nga gisimba, tungod kay gisimba man pud mga anak sa Dios. Nga tungod ni ana siya magpahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios og magapahayag nga siya mao ang Dios. Biblikal na. Okay. Muna ikaduhang Tesalonika. Kining yawa panuway gini. Ano ha? Unsay kinaya ano siya wa tangilugan. So ikaw karon liminaw diha kugihan ka mangilog sa butang sa mga sikatao. Mangilog ka ng butang di imo. Ay nagbalibad, parehag mo kinaya siya wa. Ay naman ang yawa atong templo sa Dios. Nangilog siya sa titulo sa Dios, then giilog pa niya ang templo sa Dios. Muna karon
Nainumdo mo sa sulat San Mateo Kapitulo 4, versikulo 8, nga pagtintal niya sa Ginoo, yung gidala nga to sa taas kayong bukid. Diyan sa ingon niya, kung musimba ka nako, akong ihatag nimo ang tanang katahom sa tibok ning harian sa kalibutan. Nawala? Yang gitintal mo ang Dios. Kaya sa ingon sa Ginoo, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Isa ba yung gitintal, alalag tao to. So kanang maingon nga si Kristo tao ra, dili Dios. Lah, tubagan yun ang pangutana ha. Kaya sa may ingon ni Satanas, ayon sa may ingon sa Ginoo nga tong Satanas, bawa ka Satanas. Na kay utok, gamitala, utok pag ayo. Kinsa na yang gistintal, kinsa nang gitintal ni Satanas. Giangko ni Satanas nga tibuok king harian sa yuta. Iyaha ko no, ngisa kong muhapa kag musimba ka nako. Akong ihatag nimo ni tanan. May gani Satanas. Doon na po ni batasan nga tarong. Pag ingon sa Ginoo, pahawa ka Satanas, ay pagtintala ang Ginoong imong Dios. Si Satanas mitoo, pero kini mga tao labaw pang Satanas. Ano man, ayaw pangilog ng butang di imo, halasig pangilog. Sagway pamatuod gaya ha, mangilog yun. So, pahinumdum lang sa mga tao, tingilugan. Parehag kag kinayang Satanas. Pero binta man sa Satanas, kay pagbadlong niyang ayaw pangilog, ayaw panintal, nipatuo man, pero ikaw, sa kapilap sabton, iksabot. Ang ilalang sa templo sa Dios, mo ni, daghang po ng templo. Iglesia ni Cristo, may nga po nga ila ko ng templo, ila ko ng simbahan, mga templo sa Dios. Labi na si Eli Soriano, nagdala gitawag Church of God, ay ako ng templo ko na sa Dios. Ingon po ng mga Baptist, Iglesia ni Obama simbahan, talang simbahan. Ititsol na to. Naminaw ka karon diha, paminaw di ka tarong. Kana imong simbahan. Wa gina mo angkon nga dili na templo sa Dios. Kamera gay mi angkon nga kining amo dili gini templo sa Dios. Ano man? Loy taong kay mi. Di ni makasulod sa templo sa Dios nga naman. Ang yawa mi pulis templo sa Dios. Nya mosulod mi karon ang simbang Katoliko. Ayaw ko yung nagdi mi musimba na po ng demonyo nga nala sulod. Nya kay di man mi musimba ng Ginoo nga nas Katoliko karon nga mao Satanas. Lalo kayo misulod sa templo sa Dios bakak din na. Malandi mi mosulod sa templo sa Dios karon sa pagkakaron. Pero manghinaot lang mi. Nga bugo na unta ninyo na inyong Dios. Kaya naman Satanas tao na oy. Na hisulod siya sa templo sa Dios. Unsa ilanas templo sa Dios? Kirubin. So kamo karon paminaw mong ubang simbahan, yang nangangkon nga kaninyong templo sa Dios. Los ninyo. Why laing templo ang Dios kundi kana lang yung Katoliko. Ano man, doon na ilana daw, Kirubin. Hebrohanon Kapitulo 9. Atong basaon. Hebrohanon Kapitulo 9, versikulo 5. Gibutang dire. Og sa ibabaw ni ini, diha ang mga kirubin sa himaya, nga naglandong sa dapit nga pasigulian. May tungod ni ini mabutanga, dili kita karon makahisgot sa tinagsa sa tanang kahimuan ini. So ang ilana sa templo sa Dios, kirubin. Kamo karon nangangkon nga inyong simbahan mo ang templo sa Dios. May kirubin diha. May pamaghilo mo. Usa ka ilhanan. Sa templo sa Dios mao ang kirubin. Kinsa man koroy dunay templo ron o larawan sa kirubin nga simbahan. Walain Katoliko ra. So ipasikarbo gyud ako o pamatud-an gyud ako kanang simbahang Katoliko mao gyud ang templo sa Dios. Pero ang problema, sulod man sa Satanas diha. Tanaw gud lang doktrina nga hiwi na. Niangkon sila nga si Pedro mo'y unang obispo. Tinuod ba? Pero ang pangutana, kini nagsunod karon sa mga gitawag obispo. Nagsunod ba sa patakaran sa pagka-obispo? Nga bawal masuk sa obispo ang ulitaw? Ang gitugot nga may mga obispo, pamilyado man yun? Bada ka pastor, takal kang ngal baba ni mo. Beato ko na basahon. Alita sa ikaduhang sa
Atas ang lilion ha, kay masipiyat niya ta. San Mateo. Atong gibasam to ganina. San Mateo, then doon natin connecting verse nga itong basahon. Nga uyon ba sa balaod sa Dios nga kung ang obispo ulitaw? Arita sa ato lang gibasa si Pedro kay una man siya obispo. Minyo man siya kay doon na may ugangan. Ari pud ta sa sulat ni Apostol Pablo. Unang Timoteo. Unang Timoteo kapitulo Unang Timoteo atong basahon. Unang Timoteo, ano man tas Timoteo ani? Unang Timoteo kapitulo 3. Abrihan yung Biblia aron di kasi yaw-yaw. Narabay mga tao nga pilosopo kayo. Di kuno sila mo tuos Biblia kay sinulat sa tao. Kinsa man sugo sa Dios pagsulat sa Biblia. Alalang baboy nga mangungad ra man ang baboy. Alalang sugo sa Dios ng manok pasulat sa Biblia nga di man nakabalo mosulat. Mga kama na. Gamitan po ng utok ni mo tao gisugoon sa pagsulat. Naputo ni text message ring dili mo tuos mga librong sulat. Pangutanan mo sa grado naman, uy, professional ba di ay? Professional di mo tog libro. Los. Ato tanawon. Unang Timoteo kapitulo 3. 1 tama sa 2. O gitugot ba ang usa ka obispo nga ulitaw? Gibutan dre. Kasaligan kini nga pulong. Sa inyo sa intro ha. Kasaligan kini nga pulong. Ikaw na sabot, o di ba na importante? Kung adunay magtinguha sa katungdanan sa pagka-obispo, ang iyang gitinguha maoy usa ka buluhaton nga hamili. So ang pinakanindot kaayong propesyon nga tinguhaon sa tao, kundili ang pagka-obispo. Unsa may requirements sa pagka-obispo? Os-osta dire sa 2. Og ang obispo kinahanglan dili badlungon. Og siya usaray asawa. Og obispo kang hinayak ka, imo nang giduha imong asawa, bawal. Di na mo requirements. Pero karon daghang kini ang kong obispo, labi ng baptist, di lang ko manaway kay ngano dugay kong baptist. Nagkagubot sila kay ngano man. Bida. Ug asa masayang pasto to ilang asawa. Walang ko manaway. Kami na mo baptist. Kamo kabalo na mo. Nahinayak na kay nganon ilang gipuhunan si Solomon. Ilang giawat si Solomon. So gawaton mo Solomon, awata gitanan ha. Kinahanglan usa ka libo gi asawa. Pero duha tulora kana inulagan na imo ha. Kung gusto ka maawat Solomon, unang-una Solomon di na mag-brief. Ma-brief ni mo na maglinyang babae sa kalibo ka buok. Magmahay man ang uban. Muna gito ka brief. Mag-brief pa ka. Nga ready ka nun ay. Siguro kalibo. Nya karon kay pungpa ng ubang pastor baptist yun. Ay may lang kong baptist naman. Silan. Dugay kong baptist ay. Bida. Nambiruan kaguptan sa mga baptist. Kana yung kanang ang kaguptan yung mga pastor kanang pas ba. Pas motor jack. Pastor motor jack. Musulti lang kong tinuod. Ba magiling kaguptan. Pasensyahin lang ta. Musulti lang ko sunod. Ngaman. Nisulod kong baptist 13 katuig. Siguro kanang nagatubang karon mga kuha na to. Mga baptist nagkailan na sila nako. No? Nahinayak po sila. Kay bawal man sa Biblia. Nga sa Apostol Pablo. Nga bawal yung ulitaw. Nga mahimo kang mangulog simbahan. Tanawa, gipahinaykan po nila. Halos bisa asal masahin. Tian gina. Tanawa, nganong dili pwede nga ulitaw magdumala sa simbahan. Os-os tadre sa versikulo 5. Gibutang dire. Kay kun ang usa ka tawo dili makamao nga magdumala siyang kaugalingong panimalay. Unsa o man niya pag
pagtagad sa iglesia sa Dios. Minaw pare. Paminaw. Oh, kan-an ang bersikulo ha. Kay kun ang usa ka tawo dili makamaong magdumala siyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya pagtagad ang iglesia sa Dios? So kanang iglesia nga imong gidumala, sama ra na sa imong pamilya. Karon kung dili ka kabalo mo tagad sa imong pamilya, lamot na di kaminyo, saan man mo pagdumala sa balay sa Dios? Muna nga ang taon 30 ni Angal. Di mo Angal Duterte? Doon na pa'y dili lang ko manghilabot sa kay daghan na ba kitag ebidensya unta may tungod nga pare sa unang panahon nga bida luoy taong kay mga sakristan di pang tupsan. Umauta na karog ang libruha ato ni abrehon pero dili lang ko nga naman musamot yung kasakit ng dughan. Mao lagi na ang resulta. Nga kini sa tanas ni ilog mong templo sa Dios naghimo siya mga doktrina nga dili maayo. Nawa nagbawal na siya sa pare nga magminyo. Ni sa tanas siguro po minyo ba bayot po siguro ni. Nawala ko do? Nawala yung dagway? Ganahan siya pataas yung buhok. Ingon Biblia batasan sa kalalaki. O patakalan yun ang lalaki mubog yung buhok pero tanawang panuway. Taas ang buhok. Nga kanang buhok nga taag gitugot na ngadto sa mga babae. Wala po kayong bayat ni Satanas ha. Pero duda ta pagbayot siguro po ning panuwaya ni. Nung ganahan siya taas ang buhok. Nga bawal man tanas Bible. Ato sa testing agli bawal ba ni? Unang Korinto. Ato sa tanaw na. Unang Korinto Kapitulo 11. Unang Korinto Kapitulo 11 versikulo 14. Dili ba ang kinaya mauman ang nagatudlo kaninyo nga makauulaw sa lalaki ang pagpatag-as sa iyang buhok? Makauulaw sa usa ka lalaki nganuman ang buhok nga taas gitugot na ngadto lang sa bae. Og ang bahay sad gibawalan pud anang mubog-buhok kay kanang mubog-buhok para na sa lalaki. Dahil kining bungot, daghang hugawan ako kitaas ko bungot, nya ilang Ginoong panuway taas pug bungot. Na kamonay sabot ng klase sa tao na. So mananaw mo na mga doktrina nga nangahiwi, no? Kay walang tanim sulod sa tanas templo sa Dios. Dili unta na nagkayamukat karon mga simbahang Katoliko. Daghang kay gipangtudlong mga hiwi. Una, ang lalaki. Nga ang obispo gyud ingon ang Biblia atong gibasa. Kinahanglan minyo gyud. Bawal gyud ulitaw. Wa mo ginay patakaran sa simbahan sa Ginoo. Dayon ari po tayo igsuon sa kirubin. So ato isgutan ng kirubin ha. Alita sa Glorier Encyclopedia Volume 3 page 195. Ato bang kining kirubin anghel ba ni? Ato patubagon ang libro. Kirubin anghel ba ni o mananap ba? So ay tamog simba ng kirubin ha, mabuhi man na sila og mabuhi man na ularawan ba na ay kay pagsimba. Kaya nga naman kay kanang kirubin dili gina anghel. At kay ingon ang Biblia og ang referensya ang kirubin mananap gina. Kining anghel tao na atong hisgutan ning ayo. Ingon ang Glorier Encyclopedia Volume 3 page 195 1944 edisyon gibutang dire mahitungod sa kirubin. It is clear that the cherubim were conceived as heavenly being attendants upon the divine being, and as composite figures resembling the huge figure which are represented the Babylonian arts as guarding the doors of the temples and palace. They were not object of worship or angel.
So dili gyud pwedeng simbahon kanang kirubin. Maribolto man niya o buhi ba ang kirubin, dili gyud pug simba nganon. Di man anghel. So ang gitugot nga simbahon anghel lang. Kanang mga son of God nga angel ha. Kay duha ba po ning klase ng angel. Nay angel, ambot pa sa angel, heavenly beings. Nay anak sa Dios, then doon na po'y ordinary nga angel kanang mga sulugoon niya. Pero kanang anak sa Dios sama sa kuyog niya sa unang panahon nga nagkikita sila ni Abraham og ni Sarah og uban ni Lot nga dunam si duha ka kauban iya tong mga anak angel gyapon to siya. Pero dili na sila ordinary. Gitawag na sila og sons of God. So muna gitawag nga pwede na silang simbahon, no? Kay biblical man na. Pero ingon mo simba ka ng ordinary angel, ayaw. So phone yung ganan la. Nga naman, may sila parehalata, nag-alagad. Ang arangan na itong alagaron o simbahon, katurang mga anak sa Dios, uban sa Dios. So mura na siya gibutang din sa mga libro. Bisan ang mga Biblia nagtuga. So kaning moingon ko nimo nga nganong anghel tao ra na. Tanawa sa Henesis atong basahon. Anghel nga anak sa Dios ha, dili ka na anghel nga sulugoon sa Dios. Ningon siya, ug mingon ang Dios. Henesis kapitulo 1 bersikulo 26 tamag 27. Ug mingon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong kagalingong dagway ingon sa kasama nato. Karon, moingon ka siya buhaton nato ang tao ug pa si kauban. Nasi kauban, yung mga anak. Ha? Pagbuhat sa tao, kita kag tao nunay pako. Kay mingon karo anghel pakan. Ha? Ang pakan kanang kirubin. Mananap mana. Sumunay giingon sa libro, nga kanang kirubin, they were not object of worship or angel. Dili gina sila pwedeng simbahon. Dili pula ang anghel. Wa na ipako. Pag inyog buhato na to ang tao sama sa itong dagway, pangita ko ng tao rin pakan. Hindi ba kita ang tanan pakana? Pagbuhat niya sa Henesis kapitulo 2, versikulo 7. O giumol ni Jesus nga Dios ang tao gikan sabog sa yuta. O gihoy pa niya sa buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi. Ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Ngibutang bre ang tao nahimong kalag nga pakan. Kay dunay pako ang anghel. Bida po istoryaha oy. Pero tanaw doktrinas Katoliko ron purting hiwian ang ilang pangulo ko sa tanas naman. Mo'y nagtudlo kanunig mga hiwi nga doktrina. So mo na mga hiwi na gyud taon. Ha? Tanaw gipasimba pa mo ng rebulto ng kirubin. Yabag na. Kirubin na, mananap na. Ug mo simba magkagayop pala, tuwad-tuwari na yung hayop diya. Kana im nagbuhi magkagiro o baboy, hala tuwad-tuwari lang po na. Musimba ni kagayop. So mana siya igsoon ang itong gisgutan. Muna nga hiwi. Unang sayop. Unang sayop nga pagpanudlo sa simbahang Katoliko karon. Una, ang ngalan sa Dios. Tanawa. Kinsa na yung ngalan sa Dios? Si Jesus na. Pero sila maulaw. Klaro ka sa krus. Ha? Klaro kayo. Sa ibabaw. Na ngalang inre. Pero wag yun na itugan sa ilang membro Katoliko sa meaning sa inre. Sila rin kabaluan na. Malaman. Ang mga magtutudlo mga sa Katoliko karon, dili man guna mao magtutudlo sa ulang panahon nga mga tinuod. Mga mini naman guna sila. Kay ingon ang libro bisan ang Biblia atong gibasa nga ang kining mga magtutudlong bakakon, matutudlong bakakon propetang mini naara sa simbahan sa Dios. Nagtudlo sila mahiwi. Kabalo sila ng inre. Ha? Inre Isos Nazarenos Rex Judaeorum. Pero unsa ilang gitugan? Jesus na kuno may ngalan sa Ginoo. Ha? Purbida. Ato nang gisgutan to niya. Pero di na nasgutan to kusab nga malangan na ta. Ha? Atong ipaybalo.
Kanos anamog na ang litrang J, nganong may mong kag Jesus ang ngalan sa Dios. Ingon ang Encyclopedia Americana, Volume 15, page 636, may tungod sa litrang J. Gibutang diha. The form J was unknown in any alphabet until the 14th century ide. So ang purma ko nga J, dili ko na nato na makaplagan sa bisan asang alpabeto. Alphabet sa English, alphabet sa Latin, alphabet sa Griego, alphabet sa Hebrew, Bisaya, Tagalog o tanang mga alpabeto. Russian, China o sa bisa. Unsa ingon sa libro sa American Encyclopedia, Volume 15, page 636, nga ang litra nga J dili gyud kuno makita sa bisan asang alpabeto. Hangtod nga milabay na lang ang 1,400 years ide. Naka, gikas pagkamatay sa Ginoo, midagan pa 1,400 years ide. Wa pay litrang G. Nya nganong mingo man kag Jesus ang ngalan sa Ginoo. Gilimbungan kasi yung pare. Nya suko pa kanako, mingkag nang limbong ko, nga imong pare naglimbong. Kaya kung ang inyong pare, di pala maong gisgutan sa Biblia. Nga mga magtutudlong bakakon, wa na unta na maglimot sa ngalan sa Ginoo. Ha? Kamalong ko sila, nga ngalan sa Ginoo Isus God. Kaya naa sa inyong cross inre. Pero kung sa'yo gitudlo lang, ngalan sa panuay, nganuan, ang panuay misulod bago sa templo sa Dios, ug miangkon nga sila mga Dios. Mana ang resulta? Wala ang nahitabo. Then ang gilansangan po sa Ginoo, ikaduha, nga limbong lang himo, ang gilansangan sa Ginoo is Taurus, sa Latin crux. Pero ang sa nahitabo, ilang gidungagag balabag. Di ang Stauros nga Griego o crux sa Latin nga tuliidra nahimo lang cross. Ngayon, ilang mang gibutangan og balabag. Asa man mabasa? Inyong libro o gitugan? Wag mo tugan sa inyong mga pare daw inyong mga depender. Ha? Ako nalay tugan ninyo nga kanang Stauros o crux. Ilang gidungagag balabag haron mahimong cross. Tanawan ninyong simbahan. Sa unang templo na tulid ra gina siya. Kana si babaw sa simbahan ba? Tulid ra gina. Karon gibutangan nagbalabag gituyukan pang tunga. Ha? Gipakisa gyud mini. Atong tanawon og ilabang gipun-an og balabag ang Stauros nga gilansangan sa Ginoo. Gibutang dinhi sa Catholic Encyclopedia Volume 4, page 519. Unsay gibutang dire? Catholic Encyclopedia ha? Ay ito pasangil ha. Gusto ka pangsunugan ang libro kay ginamlaban niyo. Okay. Inyo po libro may nagtug-as tinuod. Bisan yung Biblia nagtug-as tinuod pangutana. Ano wa mo sunod tinuod? Nagsunod man ko yung pare. Bawat ang lay ko no, makabuang silang kabuang aron na makalusot ng limbong. Di karon tawag uto-uto lang mo. Ha? Sa Bible kasi sila rin basa ngano, doon may planong tuis. Diyan sa may balaod ko ako pa akong uyuan pare magina. Karon retire noon. Unsa may ilang gitudlo sa una sa mga bata pa. Gusto iya ubog basa. Makabuang na. Nya sige sila basag Bible. Sila labo lang buang ano man. Ang ilalim plano manlimbong. Ha? Ini po libro oh. Wag mo tugaan yung mga depender ani. Wag mo tugaan eh. O Catholic Encyclopedia Volume 4, page 519 gibutang dire. The Latin word crux, Latin ha. Sa Greek na Stauros. Muna original imong tan-awon, original Bible kanang New Testament kay Griego na. Tanawa dito o cross ba nang nabutang diha? Tanawang Latin, di ba? The Latin word crux was applied to the simple pole. Certain it is that the cross originally consisted of a simple vertical pole, a pole or stick. To this upright pole, a traverse bar was afterward added. Ang salat
no, sa Binisaya, usa ka simple lang nga poste tulid lang, kahoy ra gina. Ato pa ang ginaman, ingon man ang Biblia ang gilansangan sa Ginoo tulid lang kahoy. Ha? Sigurado gyud nga ang maong tulid nga kahoy nga poste mo'y gilansangan sa Ginoo. Ang dinugang na lang na siya. Gitawag og gidungagan naman lagbalabag. Tulid na sa una. Hadlok siguro nyawa ini hadlok niya matusok siya ato. Gipabutangan og balabag. Ha? Sa to gibutangan og balabag. Kano sa apod butang og balabag? Li na patag libro. Sa tuiga gipabutang og balabag. Gay mangutana karog kinsan tawana pastor gibutang balabag. Kamo na itubag ana, kamo may Katoliko, kita pay pangutan-on ninyo. Ha? Kamo na itubag. Atong tan-aon og kinsay gibutang aning balabag. Atong tan-aon og kanos ay gibutang ag balabag. Okay. Gibutang dire. By the middle of the 3rd century AD, sa to pa sa tunga sa tuig 300 AD, the churches had either or certain doctrines of Christian faith. Kamo na. Gibutangan lig balabag atong tuig 300 nakalabay, 300 AD. Lugay ra kinamatay ang Ginoo. Ha? Usa pa labutay balabag. So ang Ginoo gilansang pang Ginoo pa, wa gyud ingano man. Ingon ang libro, ingon ang Biblia, tulid ra man ang pagkamatyan. Ha? Tulid ra man. Dayang kamot ibabaw man siyang ulo. O ulo og naara sa ubos kong ulo, kilid kong ulo. Atong tan-awon karon ang libro. Ha? Ang purmas paglansang sa Ginoo, ang iyabang kamot nasa ang kilid o ibabaw sa ulo. Atong patubong ang Biblia. Ningon ang maong libro. Ha? Atong basahon. Amantong cross re Allah. Unger's Bible 227 gibutang re atong tan-awon siyang ulo o ibabaw ba sa ulo. Biblia og cross karong cross. The cross which used as an instrument of death, crucifixion, was either a vertical stick to which the victims was fastened with the hands. Versikulo Kapitulo 5 versikulo 30. Biblia og referensya nagtug-ang siya. Ha? Ang iyang kamot ipad. Ha? Siya. Ang Dios kanan mao ang nagpatindog kang Isus gipatay pinaagi sa pagbitay na. Ha? Ug ang ngalan sa Ginoo ila ng ilimod. Sibo gyud kayo. So na ang cross po do. Tanawa. Kanus nagtudlo sila sa pagpanguros. Nudlo ani ang apostoles ba? Ang Catholic faith din pa wala masulat sa Biblia nga ilang gitudlo pagpanguros biblikale na. Inyong libro mong libro. Ari na punta sa Catholic Encyclopedia Volume 4 pahina 520. Catholic Encyclopedia Volume 4 520. Usbon ako kay basig bungol-bungol ka. Catholic Encyclopedia Volume 4 page 520. Gibutang dire may tungod anang pagpanguros. Tudlo pa na sa Bible, hala gisian ng Bible na pangitag nagtudlo bang apostoles panguros. The practice of making on one's forehead the sign of cross is not commanded in Holy Scripture, but is a matter of Christian tradition.
Ila ra na kanang mga Kristiyano sa ila ra ng doktrina ra di ay nila, dili na doktrina sa Dios, di na doktrina sa mga apostoles, kundi sa mga Kristiyanos kining ad sa balaod sa Dios. Sila na nagtudlo ana. The practice of making on one's forehead the sign of the cross is not commanded in the Holy Scripture, but is a matter of Christian tradition. Ang pagtudlo ko no, pagtimaan ko no, pagbutang og cross na mangulos ta ba? Kadungog, dalugdog, sa unang punang kumama. Panguros tama sinawa. Linog panguros. Bida, gitudloan gito mga hiniwi yung pag-ayaw. Kasi may gitudlo ko ng pagpanguros. Mga mini, mga katoliko karon. Di man na mga real, mga mini, mga guni. Ano ang tanawa, pagsulod ni Satanas, tanawa na hiwi at na doktrina sa Dios. Ilang gipanghiwi. Hindi, taon, looy ka membro na impluensya sa mga mini, mga doktrina. So muna siya. Kanang pagpanguros. Minatarong ba na? Ato na po ito tukion na po ang Unger's Bible Dictionary. Ano ito sa cross? Unger's Bible Dictionary sa 227. Kining pagpanguros unsa man tinarong ba ni o bida oy. Unger's Bible Dictionary page 227 gibutang dere. In the later part of the 3rd century, people signed the cross in token of safety and laid stress on figures of it as preservative against both spiritual and natural evil. These superstitious feelings was stimulated by the discovery of what was held to be the real cross upon which our Lord suffered. Kanang pagpanguros gitawag nag superstitious feelings. Kamo ni sabot ana kay mabuo man ko grado sa meaning ng superstitious feelings. Iya ba na sa demonyo ng pangtudlo mga binuang. So muna siya ikaduha nga mga doktrina nga gitudlo sa Katoliko nga parte na yung batia, parte na yung iwiya. Ari po ta si katulo nga doktrina. Ikatulo, ang Sabado gipulihan nila og Domingo. Ni irabang pasanginlan ang Dios nga mo'y nag-usab, mo'y nagbalhin nga tos Domingo. Ang Sabado kuno mo'y ang Dios ra kuno nagbalhin. Nag-usab sa Sabado gibalig Domingo. Nawala ni mga impactong dagko. Sila rin nagbuhat og sala masangil pa. Mo na hitabo kung kalibutan na to. Mo na hitabo nga di gyud mawala nga naman. Daghan mga bulgar karon. Mo na siya bode gani mawagtag dili nga naman. Ang nagkupot ron ng military naman po. Naalaman naamas dagkong pwesto. Musul dili gusto no daghan bitan mga bulgar karon. Inanay po ni. Kining mga pare, kining mga Katoliko, na ang puting salbahisa. Ang Dios na gyud mo ilang pasagbalin sa Sabado ngadto sa Domingo. Sabado ngadto Domingo. Saran mga anak pa sa si John Christian ang ngalan god. Dili ni history ni John Christian kundi dili History of the Christian pahina 418. Unsay gibutang dinhi? The Roman Catholic Church has reversed the 4th commandments, doing away with the Sabbath of God's Word and instituting Sunday as the holiday. Tiyan mo na? History of the Christian, page 418, nagtugan. The Roman Catholic Church has reversed the 4th commandments,
doing away with the Sabbath of God's Word, and instituting Sunday as a holiday. Nya pasanginlan pa nimong Ginoo nga giusab niya yung balaod. O sa ingon niya San Mateo 5, wala ko manheros pagbungkag sa balaod, kundili mianhi ko aron paghatag sa hustong kahulugan. Atong basahon San Mateo, unsa inyong gibuhat sa Dios, mga lampingasan mong dagko, wa di na mo kabalo mo bati ug kahadlok sa Dios. San Mateo kapitulo 5 versikulo 17, gibutang dinhi, ayaw ninyo gunahunaa nga mianhi ako aron sa pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron sa pagsalikway niini, kundili aron sa paghatag niini og hustong kahulugan. Nga naman, ang mga Kristiyano sa unang panahon, bisag tarong to sila, pero doon na sila mga sayop nga pagtuo mahito sa balaod sa Dios. Muna giingnan sila sa Ginoo, wala ko man ni haron pagbungkag o pagwagtang sa mga balaod bisan sa mga propeta, kundili mianhi ko haron paghatag og hustong kahulugan. Iyang gipasabot. Pero unsay gibuhat yung mga Katoliko, unsay gibuhat sa mga pare, panampong na si mudunggan. Kaya si Mike Enrique pa sa tuingan niya, hindi ko ito tadanan, 24 oras. Labaw pa ni Mike Enrique do, yung katubang. Ha? Walang kinikiligan, walang protektahan. Serbisyong totoo lamang. Muna ko ha. Pero tanaw ko ning kabuang ninyo. Ha? Kamo ra may nagpalagpot sa balaod sa Dios. Inyong gipulihag Domingo. Unya karon mamasangil mo sa Ginoo. Pastor naman sa Osias 6:11. Osias 2:11 na po si Sayas. Hoy, paminaw. Wala na gipalagpot sa Dios ang mga balaod. Wala niya undanga, kundi iya ra nang gipahunong. Ngano man ang iyang katawang Israel tambalulo. Manimba panahon tig simba Sabado, bagong subang sa bulan, musulod simbahan magtalikod, tuwa magatubang sa adlaw. Di unsa maingon niya, nga di na ko modawat yung simba. Ha? Ako na nang pahunungon. Gipahunong ra man na do, day. Wa man na wagtanga. Kisa may nagwagtang inyong pare oh. Inyong mga pare may nagwagtang inyong libro. Wa gitay mabasa sa Biblia nga ang Dios nagwagtang siya mga balaod. Kundi unsa iya atong gibasa karon, ayon niyo kuno na ang ako miani aron sa pagsalikway sa balaod ni Moises og sa mga pagtulun-an sa mga propeta. Wala ako mani aron sa pagsalikway nini, kundili aron sa paghatag nini og hustong kahulugan. Pero sige mo nyo sa mga pare ninyo. Kinsa man pisingin lang na to ana. Roman Catholic, kinsa man founder, kinsa man nagdumala ana alag mga pastor. Ha? Alalag mga ministro. Alalag mga diakono, mga pare man gyud may naghimo anang mamugisagad nga na ang pangulo ng simbahan. So sige ngo na. Mo ni ikatulo nga mga doktrina nga gipanudlo sa simbahang Katoliko karon. Nga naman, gamaan ni Satanas. Siya may nagmando sa mga pare sa paghiwi sa mga doktrina sa Dios, pagtudlog mga bakak. Ha? The Roman Catholic Church has reversed the fourth commandments, doing away with the Sabbath of God's Word and instituting Sunday as a holiday. Kanang adlaw Domingo tigsimba ba na sa Dios? Dili gyud. Unsang adlaw ang simbahon ni Yawa? Ato na pong patuwagon libro, unsang adlaw nga simbahon ni Yawa? Ini po. Nasampungin na niyong lunggan. Kaya saon ta man gyud nga katapusan naman gyud. Ha? Ato naman gyud sa akong isulti niyo, yag-yag ng ganitahan kay nahinayak naman ko. Unsang adlaw ang ting simba sa Yawa? Sabado ba o Domingo? Kaya ito naman gibasa. Nga adlaw ting simba sa Dios, Ezekiel 46:1-3, adlaw gina Sabado. Sabat god.
Then karon nga Domingo, gitawag po ning Sabat, bag-ong Sabat ni. Mo man gipuli sa Sabado. Gibutang tayo. Kaya sumala sa tuwing gibasa, ang nagpuli aning Domingo sa gikan sa Sabado, no? Ang Katolikong simbahan. Ari po ta sa Webster Dictionary sa pahina 751, gibutang din Sabat. The seventh day of the week, Saturday, devoted to worship and rest from work in Judaism and in certain Christian churches. Diba ha? Sunday, observed by Christians as the day of worship and rest, not capable a period of rest, also called Sabat. Dali na, kita na. Yung Sabado day, apat din which is Sabat. Tato pa, which is, mga witchcraft ba, mga, kabali sabot na. Which is Sabat, kining Domingo, gitawag dig, which is Sabat. A midnight meeting for practitioners of witchcraft and devil worship. Mo ingos libro. Ha? Ako ra ba ingno ninyo nga ano ning kabuang ninyo? Moingon na po, may rapor nga sirang ibig-sabihin oy. Nga naman ang ibig-sabihin usa po kong galagot ana ba? Nga naman kanang mga direktor na mahimog salida kining bag-ong subang kining lingin sa bulan gipasipalahan. Pista na sa Dios. Ha? Pista sa Dios kanang takdol sa bulan. Pero ang sa gihimo, labi na ang ibig sabihin ng direktor na may magsalida. La, inaglingin sa bulan, gawas ko ng mga ongo sa nada. Tanawa ra o. Pastilan, ikaw direktora ka, may pamuhunong ka. Ha? Kay imong gipasipalahan, gibuhatan ni mugmaot nga sigulanon. Ha? Unsa man sig panawag? Ha? Oras naman ang kuan unta, wa man sila kuan ipalong na. Sige sila panawag. Aw, tingog man god. Aw. So, balikan na to no. Kining pulmon. Unsa ining gihimo ni aton tanaw ng pulmon? O iya ba ni sa Dios o iya ba ni sa demonyo? Arita sa Salmo. Salmo kapitulo 81. O 3. Ay ono may tungod sa pulmon ha. Kung sa gihimo ng mga direktor o mga salida nga tigpasipala sa balaod sa Dios. Bantay lang mo. Na, mabot lang gyud ko. Masuko gyud ko binuangan ang Ginoo, labi na iyang balaod. Kamo ra na naghimo og mga sigulanon nga mga maot. Tanaw ha? Gitug-an diri sa maong libro sa demonyo. Ang Sabado mo'y ting simba sa Dios. Then hasta paning pulmon Salmo 81 versikulo 3. Huy pa ang trompeta sa bag-ong bulan, sa bulan nga takdol sa atong adlaw nga pista. Kini mo usa ka balauran sa Israel, usa ka tulumanon sa Dios ni Jacob. Kinsa ning balaod, kining pulmon, bag-ong subang sa bulan, sa Dios na, yan ang balaod. Karon imong gipasipalahan. Ha? Dayon. Hulong lang kay basta kay hinluan ang kalibutan ra baron. Hinluan na. Oh, tanawa, unsa inyong gipangbuhat? Labi nang ibig-sabihin nga pasipala nining bulang takdol. Asa man kuno sila makabasa? Asa man kuno sila makabasa? Udo na ting lihok sa ungo. Na kay kapabasa. Naaman ko ikapabasa nga kining Domingo mao giniting simbas demonyo. Usbo na ko basa. Sunday. Kami na pa kayo. Observed by Christians as. Sa kaning as, kani sabot. Dili gina may simba sa unang Kristiyano. As na. Sunday, observed by Christians as the day of worship and rest. Not capable a period of rest. Ang Sunday, gitawag po also called Sabat.
which is Sabbath, a midnight meeting for practitioners of witchcraft or devil worship. Angal ka, reklamo ka, suko na po ka karon. Sige, pagawas na imong isog. Sa imong gusto. Prangkahan lang kita ba? Kaya kanira bang stilan? Inyo bang giwagta nga nas Ginoo tapos na, mangamot lang ko. So, muna karon mga igsoon, ako lipibaw Ginoo tanan, no? Muna mga doktrina nga gipanghiwi sa Katoliko, no? Ang Sabado gipulihan nag Domingo. Di pasangin lang palang Ginoo, yang Ginoo mitug ang San Mateo, wala ko man pagbungkag. Kundi mihatag ko gustong kahulugan. Pero Katoliko pastorya, ha? Sila ra lay gapalagpot sa balaod sa Dios. Ha? Gigamit lag Oseas 2:8-11. Wala ta lang palagputa oy. Nasuko lang Ginoo sing katawhang Israel. Ngano manimba. Ha? Dito na magatubang sa adlaw. Di na magatubang sa laran. Nga ang halaran sa Ginoo naay dagway sa kirubin. Wala man ang kirubin pasimba kundi ang himaya sa Dios. Naa siyang templo. Den doon ay larawan sa kirubin. Wala man simbang kirubin. Pero sa gihimos katawang Israel sa unang hintalikod. Suko ang Ginoo. Siya pahunungon ko ni. Adlay papawlay bagong subang sa bulan. Mga panagtigo, mga pista niyo ako lang pahunungon. Nga naman. Ikapoy siya. Diskuray ka. Ikaw ko no. Ha? Di ba ka ma-discourage? Then, diri po sa Isaias po, ha? Tarong-tarong simba. Sabado, simba sila, nyumon, nagpista. Unya, unsay ilang gibuhat. Yawa po simbahon. Suko, gyapong Ginoo. Pero sa mga si Ginoo, mabot raw niya nga adlaw nga malipay siya. Karon pa na, nalipay na gid siya. Nga naman. Ako nang gitug-an niya ngalan, paybalo na. Ang yang mabalaod, akong gibalik. Ha? Ako nang gipangtudlo, ako nang gipangturo kining mga tawhana nga mo nag-usab sa balaod sa Dios. Oh, wala akong gihimo karon. Oh, napaobispo. Pista. Ha? Tanaw, nag-create sila mga pista. Ha? Mga useless na, naipista sa Dios. Inig pulmon, ilay nung kipasipalahan. Ha? Mana karon nga ay mo katingala nga makatalagman di na ginis na mapugnan. Kasi nagdala ni mga katalagman, mga anghel. Ha? Nga naman, gisugo ni sila sa Diyos pagsilot na sa mga tao si yuta. Hilabihan naman kun yung pagka-animal. Hilabihan na ninyo. Ha? Giwagtang pa niyo nga lang sino. Inya mga balaod, inyo pang ipangtuis, ipang-ilisdan pa ninyo. Ha? Di pasipalahan pa ning pulmon. So muna karon, huwata ang mga katalagman nga ibobo sa Dios. Apel gyud ka. Kay ngayong Biblia, ang laglagon katurang way patik sa Dios agtang. Basa na to Biblia. Katapusan. Kinsay laglagon? Pinadayag kapitulo 9, versikulo 4. Ibutan diri. Ginidaan sila sa paglaglag sa mga balili o sa kakahuyan o sa bisan unsang tanom. Makalaglag lamang sila sa mga tao nga walay patik sa Dios diha sa ilang mga agtang mana.